Hey guys! Alright, welcome again to another cycling video. Pagpasensyahan nyo na yung background ko dahil medyo messy. Wala tayong time maglinis ng ng studio. Studio. Sa video na to guys, meron lang tayong quickly na i-unbox. So ano ba nangyari? Yung heart rate monitor kasi natin from Garmin. So nalobat siya. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng battery. Eto yun. Unfortunately, nung pinapalitan ko yung battery niya, ay na-damage ko yung screw. Okay? So, na-lost thread siya or basta na-damage siya. So, ngayon, nung pinalitan ko na ng battery and ibinalik ko na yung screw, hindi na siya ma-detect nung bike computer natin. Okay? And even nung watch. It only means sira na siya. So, actually, nakadalawang sira na ako nung ganito eh. So, nagpalit ako ng battery, na-damage ko. Actually, mali pala. Yung una pala, naiwanan ko sa palanggana kasi lalaban natin yung strap. Naiwanan ko siya doon. So, nababad siya na matagal. Pinasok ng tubig. So, yung pangalawa yan, nasira na yung pinakalock yung sa screw. Medyo may kamahalan to. Around 3,800 sa pagkakaalala ko. Naghanap ako ng alternative. Tumingin tayo ng medyo mas murang option na in terms of accuracy ng data and performance niya. Tingin ko naman, hindi siya nalalayo dun sa Garmin, di ba? Although, pag-aaralan pa rin natin, titingnan natin, obserbahan natin yung information na finifeed niya dun sa ating mga, sa ating bike computer or sa relo. Okay? So, dumating na finally yung in-order natin na heart rate monitor. Eto na. Yan. So, H803 from Majin. So, optical armband heart rate monitor. By the way, nabili ko to sa Lazada. Pwede ko ilagay yung link sa description if ever interested kayo. So, ang laman niya ay yung sensor mismo and yung arm strap. So, ito yung malaking difference dito dun sa dito sa Garmin na heart rate monitor. So, ito sa chest strap siya. Ito. So, yung binili natin, minsan kasi hindi ako masyado makahinga. Siguro sa sobrang laki na ng tiyan ko siguro kaya masyado na mahigpit. So, ang binili natin ay yung armband. So, yung nilalagay dito or dito. Para sa akin, siguro tingin ko medyo komportable siguro compare sa nandito siya. So, minsan kasi pagka medyo mataas na yung heart rate, and especially kunwari nasa climb ka or medyo mabilis yung pacing, yung konting sikip sa chest, actually, medyo nararamdaman ko siya. Parang lalo ako nahihirapang huminga. Quick. Okay, so yung nakasulat sa likod, so yung mga pwede siyang makonect na devices ay bike computer, sports watch, tsaka smartphone. Tapos yung connectivity niya ay ANT Plus tsaka Bluetooth, which is napakaganda. Kasi itong Garmin ay ANT Plus lang siya, ang alam ko. Yon, so ANT Plus lang ito. Hindi ko alam kung kita. Okay, so wala tong Bluetooth. IP67 protection, so waterproof siya. Ipa-flash ko na lang sa baba kung ano yung IP67. Tapos, eto maganda. 1,000 hours battery life. So, kung 5 hours ka every ride, for example, 200 days nung magagamit to nang hindi nalulobat. Okay, so yun lang yung mga nakasulat sa box. So, may mga nakikita kasi ko na gumagamit ng heart rate monitor na nasa arm lang, nasa braso. I find it really interesting. Actually, kaya ito na rin yung binili natin. So, ito na yung laman. So, ito yung pinaka-sensor mo, yung heart rate monitor. Then yung armband niya, yung strap. Tapos may kasama siyang charger. So, rechargeable na to. So, hindi na natin kailangan ng battery. Yung battery na parang piso. Tapos may mga manual na kasama, of course. Yan. So, tanggalin na natin dito yung heart rate monitor. Okay, so ganito magiging itsura niya pagka ginagamit mo na. So, pwedeng nandito lang siya sa braso. Pwede rin banda rito sa taas. So, tamang higpit lang. Ngayon, check natin kung madidetect siya. So, ito na yung closer look dito sa Majin natin na heart rate monitor. So, makapansin nyo, meron siyang switch dito sa gilid. Medyo kakaiba siya, no? Hindi siya kamukha nung isang heart rate monitor, yung Garmin. So, ito may switch on. Alright, ito yung ating Garmin Edge 830. So, check natin kung madidetect itong ating heart rate monitor. Add sensor. Heart rate monitor. Ayun o. So, may nakita siya, heart rate. Ito yung serial number.
Add. Ito yun. So, ito yung ano natin, Majin 24393. Okay, try natin kung anong heart rate ko ngayon. I-start natin yung ride. You know, may kita siyang heart rate, 81. So, okay, compatible, gumagana. Sa relo ay 80. So, medyo close. So, ang next naman nating titingnan ay kung madidetect ng relo. So, paano nga ba yun? I-hold yata natin ito. Yan. So, punta tayo sa settings. Sensor and accessories. Add new. Search all sensors. Yun, no? Nakita niya yung heart rate. So, found. Okay. So, at least nakita niya. Connected. Okay. Nice! Great job! So, tingnan nga natin kung pareho yung nakikita niya. So, dapat pareho siya. Diba? 85. Dito, 83. Pwede. Not bad. Ayan. So, nadidetect na niya yung ano, heart rate sensor. Successful! Ayan. So, ayan. Umiilaw yung dalawang optical niya na ano. Dalawang LED. Alright. So, successful at na-connect na natin itong Majin dun sa bike computer and dun sa ating relo. So, yun lang naman yung importante sa akin. May connect ko siya dun sa dalawa. Tinry kong i-connect siya sa Strava na app dito sa cellphone. Ayaw niya kumonek eh. So, hindi ko pa kabisado. Pero hindi naman importante na yun. Ang mahalaga yung makonect ko siya dun sa relo or dito sa bike computer. Diba? So, successful guys. Siguro ang gagawin natin next ay gagawa natin ng actual na ride or run na comparison between itong Garmin na relo natin and yung data na nakukuha nito. So, sabay natin kukunin yung information. Paano ba natin gagawin yun? So, tingin ko magagawa natin yun sa bike. So, kukunin natin yung heart rate data nito gamit yung ating yan, yung bike computer. And then, kukunin natin yung heart rate data gamit ito during cycling. Then, we will compare. Okay, thanks for watching. See you again on our next upload. Thank you. Bye-bye.